ang pagdagsa ng mga barko ng China dyan po sa West Philippine Sea. Posibleng resulta daw ng kahihiyan na natanggap nila matapos ang banggaan ng dalawa nilang barko kamakailan lamang. Kaugnay niyan may nakalapang report si Bombo Bea Peniza. Hinala ngayon ng Armed Forces of the Philippines na resulta ng naging kahihiyan na natanggap ng People's Republic of China ang biglaang pagdagsa ng mga barko nito sa ilang bahagi ng West Philippine Sea. Paliwanag ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo S. Brownell Jr., ang kahihiyang natanggap nila ay bunsod pa rin na naging banggaan ng dalawa nitong sasakyang pandagat sa Scarborough Shoal matapos na sinubukan nilang harasin ang barko ng Pilipinas. Kaya naman tinitignan ngayon ng Armed Forces of the Philippines na ito ang dahilan kung bakit gumagawa muli sila ng hakbangin para pahirapan ang tropa ng Pilipinas na nagsasagawa ng kanilang mga misyon sa West Philippine Sea. Pagtitiyak naman ni Browner sa kabila nito ay patuloy nilang ikakasa ang kanilang mga resupply mission at pagtindig ng mga karapatan ng Pilipinas sa teritoryo nito. This could be a result of yung nangyari na banggaan doon sa Scarborough Shoal. Nung nagbanggaan yung mga barko nila, napahiya sila doon, no? In the international arena, napahiya sila. Yun nga, dahil napahiya sila, mukhang gumagawa sila ng mga hakbangin upang mapahirapan tayo lalo. But still, no? Katulad nga ng sinabi ko kanina, we will assert our rights. We will assert and protect our sovereignty and our sovereign rights. Kinumpirma naman ni Browner na talaga nagkaroon ng pagtaas sa bilang ng presensya ng mga capital vessels at maging mga maliliit na barko mula sa tropa ng China. Napansin din ng Armed Forces of the Philippines na talagang sinusubukan ngayon ng tropa ng People's Republic of China na makalapit sa mga barko ng Pilipinas, partikular na sa bahagi ng Ayungin Shoal. Sa kabila naman ito ay patuloy na itinataboy ng Pilipinas ang pangangahas ng mga naturang barko na makalapit sa BRP Sierra Madre. Talagang merong increase in the number of vessels, both capital vessels, yung malalaki, and the smaller vessels. What we can say is that they increased the number of vessels and then they're attempting to come closer, pero tayo, we're pushing them back. No? Kahit na nakita nga natin dun sa pictures and sa video, rubber boats lang tayo, sila medyo mas malalaki yung mga boats nila, but we continue to push them. Samantala, kinumpirma naman ng general na nagkaroon na din ng conference upang talakayin ang mga hakbang maaari nilang gawin upang maitaboy ang mga illegal na presensya ng China sa West Philippine Sea. Ang pagpupulong naman ay naganap sa pagitan lamang ng Sandatahang Lakas at maging ng National Task Force for the West Philippine Sea at wala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tumanggi naman na magbigay pa ng ilang detalye ang general hinggil sa naging pagpupulong. I cannot give you the details, but the conference happened. No? Not with the President, but with the National Task Force on the West Philippines. Iyan muna ang mga updates mula dito sa Quezon City. Ito si Bombo Bea Peniza and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.